If you have your Bible, go to Romans chapter 6. Romans chapter 6. At pinag-aaralan natin yung book of Romans sa Sunday afternoon. So this is not any different than what we normally do. And we actually are in Romans chapter 6 today. I didn't plan it that way, but the Lord saw fit to do it like this. So we're so thankful for Romans chapter 6 kasi ang paksa ng Romans 6 ay baptism. So natatanda natin yung Romans is divided into 5 different sections. Una, yung doctrine of sin. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, verse 31. Yan, doctrine of sin. Tapos, doctrine of salvation. Chapter 3, verse 32, chapter 4, chapter 5. Tapos ngayon, doctrine of sanctification, chapter 6, chapter 7, chapter 8. And so, pag-uusapan natin yung tinatawag na sanctification. Now, before maunawaan natin ang sanctification, mag-review lang tayo kung ano ang salvation. So, mas nauuna ang salvation before sanctification. Na ang sanctification, papasok din yan sabay ng salvation. Pero, hindi ka ibubukod ng Diyos sa sanctification kung hindi ka muna ibubukod ng Diyos sa salvation. So, you have to be saved first in order to be sanctified. Ang ibig sabihin ng sanctification ay ibinukod ng Diyos para gamitin ng Diyos. So, hindi talaga tayo pwedeng i-bless o gamitin ng Diyos hanggat hindi muna tayo saved. At paano tayo nasisave? Na pag-aralan natin, kailangan unawaan natin kung ano ang kasalanan. Pag nakita natin ang kasalanan, tinatalikuran natin yon. Iniiwan natin yung kasalanan. At tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya ay Diyos na katawang tao na matay, nilibing, muling nabuhay, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa sandaling magsisi tayo ng kasalanan at tanggapin si Jesus Christ bilang ating tagapagligtas. And so, yun ang salvation. Na nung tinanggap natin si Jesus Christ, meron siyang ibinigay sa atin. Napag-aralan natin this morning sa Titus chapter 3, no? Na yung Holy Spirit ay ibinubuhos sa atin ng lubos-lubos, abundantly. Yung Holy Spirit ay nananahan sa atin. Meron tayong tinatawag na regeneration of the Holy Ghost. So, ibig sabihin, yung Holy Spirit nagbibigay ng buhay na walang hanggan, binubuhay yung patay nating espiritu, at tayo ay nabubuhay para sa Panginoon, at tayo na-experience natin yung salvation dahil sa Holy Spirit. Na yung Holy Spirit na yan, ay manananahan sa atin bilang mananampalataya hanggang ma-rapture tayo, hanggang kamatayan or ma-rapture tayo. Kaya kahit anong mangyari sa iyo bilang mananampalataya, palaging kasama mo ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit ang maggagabay sa iyo at magtuturo sa iyo ng mga nasa salita ng Diyos. Kaya pag nakakarinig ka ng biblical preaching, biblical teaching, sasang-ayon palagi yung Holy Spirit na nasa sayo. At magsasabi ka pa minsan ng Amen. Dahil sumasang-ayon talaga yung Spirit sa salita ng Diyos. So yung isa sa mga gawain natin bilang mananampalataya ay pagkatapos ng salvation, para ma-effect at magawa ang sanctification, ay sinusurrender natin yung katawan natin sa Panginoon sa pamamagitan ng baptism. Romans chapter 6 verse 1. Ang tanong dito ay, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? So, tayo ba ay dapat magpatuloy sa kasalanan kasi lumalago ang grasya ng Diyos, mas higit ang grasya ng Diyos kaysa sa kasalanan. So therefore, sabi ng iba, magpatuloy tayo sa kasalanan? No, sabi ni Paul, no. God forbid. So, ibig sabihin ng God forbid, wag sanang mangyari yan. At yan ay prayer ni Paul sa Panginoon na wag niyang pahintulutan
na ang tao ay mas lumala sa kasalanan dahil libre ang grasya ng Diyos ng kaligtasan. How shall we that are dead to sin live any longer therein? So lahat ng mga ligtas, lahat ng mga nanampalataya, we are now dead to sin. Hindi na tayo mabubuhay sa kasalanan. Nung tinanggap natin si Jesus Christ, tayo ay dead to sin, patay sa kasalanan. So, syempre, pag alam mong yung mahal mo sa buhay ay namatay, kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, hindi na siya magsasalita, hindi na siya babalik, hindi na siya maaaring bumangon or whatever, siya ay patay. So, kung paano ang mananampalataya ay kung paano ang dangkay ay patay, ganun din ang mananampalataya pagdating sa kasalanan. So, Brother Bill, kung patay pala ako sa kasalanan, bakit pa ako nagkakasala? Yun ang question ni Paul. Kaya, ang mananampalataya ay nagkakasala kasi pinipili pa rin ng mananampalataya na magkasala, na gumawa ng mali. Ang diferensya, yung mananampalataya, may kapangyarihan, pumili na hindi magkasala. Ang tao na hindi saved, hindi ligtas, wala siyang kapangyarihan na tanggihan ang kasalanan. Kasi wala sa kanyang Holy Spirit ng Panginoon. Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Di nyo ba alam na lahat tayo na nabautismo na kay Kristo ay nabautismo na sa larawan ng kanyang kamatayan? So, nandito tayo magpapabaptize yung iba. Ang baptism ay larawan na yung luma nating buhay ay iiwanan natin. Mamamatay tayo. Kung paano si Kristo ay namatay, tayo rin ay mamamatay. So, yung luma nating buhay, we're not interested in a life of sin. Yung Titus chapter 3 verse 3 na pinag-usapan ni Brother RJ this morning. Yun ang lumang buhay. And we're not interested in that. We are dead. And we're baptized into Jesus' death. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. Kaya natin linulubog yung tao kasi burial yun. Larawan yan ng pagkalibing. Yung iba, winiwisik lang yung tao. Yung iba, binubuhos lang yung tubig. Paano yan naging larawan ng pagkalibing? Hindi sapat. Kailangan ilubog talaga ang katawan bilang larawan ng kamatayan. Kaya pag nilubog kayo, backwards ang paglubog sa inyo, tapos akyat uli. Okay? Para picture ng libing. Okay? So, na-picture natin yung kamatayan ni Kristo, na-picture natin yung pagkalibing ni Kristo. That as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in newness of life. No, so pagkatapos na mailubog ka sa tubig, paglabas mo, ang hamon na sa iyo bilang mananampalataya ay magsimula ka ng lumakad sa buhay, bagong buhay, na natamo mo nung tinanggap mo si Jesus Christ. Do you understand that? Hindi yung buhay ngayon, magsisimula ako ngayon. No, nagsimula na yung buhay mo nung tinanggap mo si Jesus Christ noon. Ito ay isang step lang ng pagsunod sa Panginoon. Malinaw ba tayo? Okay? But you walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall also be of His resurrection. Kung paano itinanim tayo. So, sa inyo na mahilig magtanim, sino ba sa atin ang nagtatanim at hindi umaasa ng ani? Diba, magtanim ka ng halaman. Kaya ka nagtatanim kasi umaasa ka na magkakaroon ka ng fruit o magkakaroon ka ng ani. Is that correct? So kung tayo ay mga Kristiyano at magbabaptize tayo, anong inaasahan ng Panginoon sa buhay natin? Spiritual fruitfulness. Amen? So, sino sa atin ang nakaranas na ng baptism, Christian baptism? Kumusta yung fruitfulness sa buhay mo? Inaasahan yan ng Diyos. You are
planted together in the likeness of his death, you shall also be in the likeness of his resurrection. Knowing this, verse 6, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, and henceforth we should not serve sin. So, nung pinako si Kristo sa krus, namatay ang kanyang katawan, ganun din tayo bilang mananampalataya, ay ipinako tayo na kasama ni Kristo. Therefore, hindi dapat natin pinapayagan yung kasalanan ay mamuno sa ating katawan. You understand that? Decision mo yon bilang Kristiyano. At itong baptism natin, sa atin na mga nabaptize na, nawa ito ay maging reminder. Ay oo nga pala, ako rin ay baptized believer. At yung luma kong buhay, hindi ko nababalikan yan. At ako ay magpapatuloy na lumakad sa bagong buhay na binigay sa akin nung tinanggap ko si Jesus Christ. Nawa, alam mo, ako sa akin, napakamahal ko ang Panginoon na sana kung pwede lang masave araw-araw, masave ako araw-araw. Kung pwede lang ako mabaptize ulit, gawin ko, Lord. Para magpatuloy yung dedication ko at surrender ko sa iyo, Lord. Yung salvation, napakasarap. Nawa, sana everyday, tanggapin ko si Jesus Christ. Pero hindi ganon ang doctrine ng salvation sa Bible. Minsan ka lang masisave. At save ka forever kung tunay na ikaw ay nagsisi at sumampalataya kay Kristo. Ganon din ang baptism, minsan ka lang mababaptize. Kaya kung ikaw nabaptize ka pero hindi ka saved, hindi tama yung baptism mo at hindi ka nabaptize. Walang nabaptize uli sa Bible. Ang baptism ay minsan lang, ang salvation ay minsan lang. So, unahin mo yung salvation. Yun ang pinakamahalaga. Kasi kahit na mabaptize ka dito, pero hindi mo kilala si Jesus Christ, at hindi ka nagsisi, sumampalataya sa Kanya, walang kwenta ang tubig baptism. Pero, kung ikaw ay tunay na saved, ito lang, once in your life na masasabi mo, Lord, susunod talaga ako sa iyo. Lalakad ako sa bagong buhay na binigay mo sa akin nung tinanggap kita. Yan yung baptism. So, there is no such thing as Anabaptist. That's historically, theologically, biblically incorrect. Kailangan saved and then follow by baptism. Okay? Yung sinabing Anabaptist, sinabi nila ay nabautisman ako nung bata ako pero ngayon saved na ako, pwede na akong magpa-baptize uli. Hindi ka na-baptize uli kasi hindi ka na-baptize nung baby ka. Walang effect yon. Hindi pwedeng tawaging baptism yon. Anyway, verse 7, for he that is dead is freed from sin. So bilang Kristiyano, I want you to know something. As a Christian, you and I are free from sin. We don't have to sin. None of us have to sin anymore. Hindi na tayo addicted sa kasalanan o alipin ng kasalanan. We are freed from sin. Amen? So, ibig sabihin, huwag tayong mabuhay sa kasalanan. Why? We're freed from it. Pinalaya tayo ng Panginoon. Kailan? Sa baptism? No. Nung tinanggap natin si Jesus Christ bilang tagapagligtas, doon niya tayo pinalaya sa kasalanan. Brother Bill, bakit ako nag-struggle pa sa kasalanan? Kasi hindi ko lumalago. Kasi hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi ka nagpe-pray. Hindi ka marunong mag-church. Yung church mo, hit and miss lang. Ay talagang pag hit and miss ka sa church, you will be hit and miss sa Christian life. Total surrender or partial surrender. Yan ang struggle. But declared ng salita ng Diyos, tayo bilang mananampalataya are freed from sin. You don't have to go back to sin. You don't have to live in sin. We're freed from sin. Now, if we be dead with Christ, we believe we shall also live with Him. Amen? So we will live with the Lord someday, knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more, death hath no more dominion over Him. For in that He died unto sin once, but in He liveth unto God likewise. Kayong mga Kristiyano,
Reckon ye yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through our Lord Jesus Christ. So tayong bilang mananampalataya, ang kinina natin ng katotohanan, tayo ay patay na sa kasalanan at buhay sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Amen? Kaya hayaan mo yung mundo. Wala silang pakialam sa church, sa prayer, sa Bible, sa pag-aaral ng Bible. Wala sa kanila yon kasi hindi mahalaga sa kanila si Jesus Christ. Pero tayo bilang mananampalataya, wala na sa atin yung pagsusugal, wala na sa atin yung pagnanakaw, wala na sa atin yung pangangulo niya, wala na sa atin yung paggawa ng mga kasalanan. Tayo ay patay na doon. Pero buhay tayo sa mga bagay ng Panginoon. Kaya every Sunday, look forward to church. Every night, bago matulog, pray, read the Bible. When you wake up, have devotion, talk to the Lord, live for the Lord, matutong mag-serve. So, mga candidates, pagkatapos ng baptism, baka next Sunday, meron kaming listahan ng mga ministries na kung gusto nyong mag-serve. Check nyo yun. Train namin kayo doon. But likewise reckon ye yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through our Lord Jesus Christ. Let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. So wag niyong hayaan yung kasalanan ang mamuno sa inyong katawan. So bilang Kristiyano, meron tayong choice. Pwede tayong mag-surrender sa Panginoon, at kapag hindi tayo surrender sa Kanya, automatic, surrender tayo sa lumang buhay, sa bulok na pamamaraan. So choose who you will serve every day. And I pray that we will remember that we have been baptized and that we ought to walk in newness of life. Is that clear? All right. Amen. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for Chelsea. We thank you for Nicole, that they're desiring to get baptized and follow you in baptism. We thank you that we are here in this location. I pray your hand of blessing upon them, Lord, as they follow you, that you would bless them, that you would protect them, that you would guide them, Lord, through the Holy Spirit and by the Word of God, through this local church, that they would continue in the Word of the Lord and prove their discipleship, Lord. And remind all of us, Lord, who have been saved and baptized, that we have a duty and a responsibility to walk in newness of life, not by the power of the flesh, but by the power of the Holy Spirit of God that you gave us. We thank you, Lord, for this occasion, and we ask your hand of blessing upon us in Jesus' name. Amen and amen.